wala naman kayong forever. Kahit kasal kayo, kahit may anak kayo, pero naghihiwalay pa din. Bakit kaya ganun ang buhay nyo? Pinagtagpo pero hindi tinadhana o walang forever. May ganun talagang buhay. Lahat tayo nakaranas ng ganitong karanasan at i-accept natin sa ating sarili ang nangyayari sa ating buhay. At kung mayroon mang nawawala sa ating buhay, mayroon din kapalit. At sabi nila, yung kapalit na tao sa ating buhay ay kabaliktaran sa ugali ng isang tao na nawala sa atin. Sila yung una nating nakilala, yung una nating nakasama sa buhay ay isang lasinggero, pasaway. Oo, mapagmahal siya, maalaga siya sa mga anak, responsable siya sa pamilya. Kaso lang sinasabayan niya ng bisyo, barkada, minsan nag-beaver house pa. Tapos, pag hindi mo na kaya, hanggat kaya mo pa, tinitiis mo. Pag hindi mo na kaya, binibitawan mo na dahil hindi mo na kaya. Pasan-pasan mo na ang mundo, mabigat na sa ating kalooban na masakit man sa atin na maghiwalay sa isang tao, pero kailangan natin gawin para sa ating kabutihan. At mayroong makahanapan tayo ng kapalit sa ating buhay, sa ating partner sa buhay, ay ito naman ay kabaliktaran. Hindi man siya mabarkada, hindi mapagmahal siya, yung oras niya binibigay sa'yo, trabaho, bahay, ganun. Kaya pag may kasama ka sa buhay na hindi maganda, na hindi kayo compatible, magulo ang buhay nyo, mas mabuti pang maghiwalay na lang kayo at mayroong taong nilaan ng Panginoon para sa'yo na makasama mo habang buhay. O hindi naman natin masabing habang buhay kayo magkasama dahil ang Panginoon lang nakakaalam kung hanggang kailan kayo magsama sa isang tao na itong binigay ng Diyos sa'yo. Kung sa mga anak naman natin, guys, kung tayo ay isang broken family, kung tayo ay hiwalay na sa ating asawa, ay yung mga anak natin ay huwag nating papabayaan. Huwag nating ipalit sila sa ibang tao. Kung maaari, pwede natin silang pagsabayin at huwag nating ipagdamot sa kanila ang ating responsibilidad para sa kanila. Huwag nating iparamdam sa kanila na sila ay broken family. At ibigay natin sa kanila yung kanilang mga pangangailangan, yung pagmamahal, pag-aaruga at pag-aalaga sa kanila, kung ano man ang mga pangangailangan nila, lalo na sa school, sa kanilang paglaki. I-provide natin kung sila man ay maging broken family, kasi para hindi nila maramdaman na sila ay broken family, para hindi nila maramdaman na kahit hiwalay ng mga magulang nila ay sila ay kawawa, para hindi nila maramdaman na kawawa sila dahil sa nangyari sa kanilang buhay. Kaya alam mo guys, mas kawawa pa sila kung magsama kayong mag-asawa tapos makikita nila yung gulo ng dalawa, yung pag-aaway nila, naririnig nila kung ano mga sinasabi sa isa't isa, naririnig ng mga bata. Mas kawawa sila, kasi sa akin mas gugustuhin ko pang maghiwalay na lang kami, kasi mas tahimik pa yung buhay, walang away, at yung mga anak walang maririnig na hindi maganda, kasi nakakasira din yan sa kanilang utak, nakakasira din sa kanilang damdamin, na baka ma-stress sila o ano nang mangyari sa kanila, baka maisip nila magpariwaran na lang sila, magbarkada na lang sila dahil nga sa kanilang nangyari sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa loob ng pamamahay na magulo. Kaya mas gustuhin pa nilang umipas, sumasama na sa mga barkada, magpariwaran, mas gustuhin pa nilang ganun, kasi mas masaya sila doon kaysa uwi sila sa kanilang pamamahay na magulo naman ang mananap na nila at hindi sila masaya. Kasi pag hindi masaya ang isang pamilya, pati yung mga bata na kapitbahay, hindi na rin sila masaya. O diba? At para naman sa ating sarili, guys, ay ang gagawin natin, mag-enjoy lang tayo sa ating buhay, dahil sabi nga nila, maiksi lang ang buhay natin, hindi natin alam sa kahit anong oras ay pwede tayo kukunin ng Panginoon. Kaya habang buhay pa tayo, i-enjoy na natin ang ating sarili, ang ating pamilya, i-enjoy natin, makasama natin ang ating pamilya, mga kapatid, mga pamangkin, basta lahat natin ng pamilya, i-enjoy lang natin ang ating buhay. Huwag tayo magpaka-stress, magtrabaho
enjoy na lang natin ang ating life habang tayo buhay pa dito sa mundo, dahil alam naman natin na lahat naman tayo walang tumatagal sa mundo at dadaan lang naman tayo dito sa mundo at mayroon tayong isang lugar talaga na pupuntahan. Pinadala lang naman tayo dito sa Panginoon sa mundo para subukan tayo at kailangan na ang mga pagsubok na yun ay makapasan natin. Kung ano man nangyari sa ating buhay ay yan ang nag-lista na siguro sa atin mga pagsubok na kailangan tayo ay strong sa mga pagsubok na binigay sa atin ng ating Panginoon. At ayun, enjoy lang sa ating buhay at magdasala tayo palagi, magsisimba sa Panginoon at magdasala natin ng ating mga anak na hindi sila pababayaan at mabigyan naman at sila ay magkaroon ng mga kanya-kanyang magandang buhay. About naman sa ating mga kapatid guys, yung kapatid natin or kapatid ko guys, kami naman ay maayos naman ang aming samahan. Ano naman kami ay nagtutulungan kung sinong nangangailangan. Nagtutulungan kami kung sino ang mayroon, siya yung tumutulong. Pero hindi na kailangan na maghingi pa tayo sa ating mga kapatid, kasi ang ating kapatid kung sinong mayroon, sila ang kusang tumutulong sa atin. Katulad sa akin, yung kapatid ko naming bunso nasa Qatar, tumutulong siya sa amin, nagpapadala siya sa amin kung sino yung may sakit, kung sino yung nangangailangan, hindi siya nagpapabaya. Saka hilig talaga ako sa kapatid ko na yun guys, kasi lahat kami tinutulungan niya. Kung sino ang nangangailangan, tinutulungan niya. Ang bait talaga ng kapatid ko na yun, yung bunso namin. Saka kahit dito mga kapatid ko dito sa Bulacan guys, dahil andito na kami lang sa Bulacan, yung isa kong kapatid na ng pangalan namin nandun sa probinsya, pero mag-isa na lang siya doon dahil nandun yung pamilya niya, hindi niya maiwan-iwan at nandun din ang trabaho nila at saka yung lupa nila. Kaya kami naman, dahil wala kaming lupa, hindi kami mahilig mag-farmer, andito naman kami sa Manila, dito sa Bulacan, dito naman kami nagtrabaho at naghanap buhay. Kami na rin ng bahay dito at dito kami, hindi kami nag-away-away. May unity talaga kami magkapatid dahil nga sa pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang. Kami dati ng mga bata pa kami, puro kami away, para kami mga asong-pusa, hindi kami nag-itin dahil naman yun ay kami ay mga bata pa, pero ngayon dahil kami ay matatanda na, may mga matured na ang mga pag-iisip at alam na namin aming dapat gawin. Kaya mas malaki doon dito. Sino man sa amin, dahil wala na kami mga magulang, bawat isa sa amin ay tumatay yung mga magulang. Yun, lalo na yung panganay namin, tapos ako, tapos yung pangatlo namin, yun ay tumatay yung mga magulang sa bawat isa sa amin. Kung sino yung may sakit, sino yung nangangailangan, hindi kami nagpapabaya sa bawat isa. Ganon ang magandang pag-ano sa ating mga kapatid. Kasi yung iba nag-away-away sa mga ari-arian, sa mga hatian ng mga mana, nag-away-away. Yun ang hindi maganda guys. Mas mabuti pang magtulungan kayo, magsaya na lang kayo, dahil ngayon kung ano man ang mga yaman na iwan sa inyong mga magulang, hindi naman natin madali yan sa kabilang buhay. Kung ano mang mayroon tayo dito, i-share natin, itulong natin sa mga nangangailangan, lalo na sa ating pamilya, lalo na sa ating mga kapatid.